Okay, hello everyone. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. So ngayon ay didiscuss natin ang vernier caliper. Okay? Para masubaybayan ninyo ang bawat video na ating gagawin, please like, share, and subscribe para sa ating video na ito. Okay? So, wag niyong kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating channel. So ngayon, pag-aaralan natin ng vernier caliper. So, meron ako ditong Inco. Yan, Inco na vernier caliper. So, hindi ko naman pinopromote ang Inco. Nakita ko lang to, nabili ko to kasi nag-sale sila. So, i-promote na rin natin ang Inco. So, ang Inco ay nagsisale sila every month. So, nagbabagsak presyo sila. Ayan, makakakuha kayo ng mga item or gamit sa Inco na napakamura. Okay, so ito ang binili natin na gamit sa Inco. So, nagagamit natin ito bilang pagtuturo natin sa klase. Nagagamit natin ito na para matutunan ng mga estudyante kung paano yung tamang pagsukat or paggamit ng vernier caliper. So, simulan na natin ang ating pag-aaral. So, ang gagawin lang natin dito, ang discussion natin ay napaka-basic lang. Okay? Napaka-simpleng pagbabasa ng vernier caliper. Okay? So, discuss muna natin ano ba ang function ng bawat detalye ng vernier caliper. So, dito, sa vernier caliper, pwede tayo makapagsukat ng inside diameter. Ito, sa pamagitan nito. Outside diameter and inside diameter. Okay, like for example, ito, meron akong takip dito. Susukatin natin yung outside diameter and pwede na naman natin sukatin yung inside diameter, yung loob. Okay, so yan, masusukat natin yan. And then, pag nasukat na natin, ito namang adjusting screw natin, ilalak natin to. O, luluwagan or lock pagka nasukat na natin para hindi na siya gumalaw. Okay? So, dito naman sa ating baba na to, ayan, itong baba na to, ito naman ang ating millimeter, mm. Okay? So, basahin natin sa mm, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayun, yung 1 na yun, ibig sabihin yung 10. So, 20, 30, 40, 50. Ayan. Dito naman sa taas ay inches. So, isusukat tayo ng by inch dito. So, dito muna tayo mag-focus sa millimeter. So, ito lang naman yung madalas na gamitin or basahin natin sa kapag magsusukat tayo. Kapag magbibili tayo ng mga bearing, yan, kailangan tama yung sukat natin. Okay? So, ngayon, ito ang gamit natin ay 0.5. Ayan, saan ba nakikita yon? 0.05 mm. Sabihin yan, ito yan. Oh. Yung 0, meron tayong 0.5, 1, 0.5, 2, 0.5. Okay. So, ibig sabihin nun, imumultiply natin yung mga masukuha nating sukat. For example, 0, 5, 10, 15, 20 times 0.05, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, and so on and so forth. Okay? So, yan. Magbigay tayo ng isang sample para mabasa natin. Okay? Like for this, sample natin ay ito. Ayan. Ito na yung magbabasa tayo, then ilock natin. Ayan. Ayan, nakalock na siya. So, ngayon, sa tingin nyo, ano ang basa dito? Ayan. So, ito sa instructional naman na to, pwede nyo i-post para makita ninyo kung paano magpasa. Okay. So dito, ang lagi nating hahanapin una ay yung 0. Ito. Saan ba nakalagay yung 0 na to? Okay, may mga estudyante kasi nagkakamali, dito nagbabasa sa dulo, pinakadulo. No, dito tayo magbabasa sa 0. Una, hanapin natin yung 0.
Okay? So nakalagay yung 0, magbilang tayo sa ating millimeter. So 0, 1, lapit natin. 0, 1, 2, 3, 4. So nandun siya sa 4. Ibig sabihin yan, meron ka na kagad initially na 4 millimeter. Okay. So ngayon, nalaman mo na meron kang 4 mm. Dito, hahanapin mo naman kung saan may nagtapat na number o naguhit. Ito. Dito sa baba, hahanapin mo kung saan may nagtapat na guhit. So dito, simulan natin sa 0.5, walang guhit. Sa 1, 3, 4, 5, 45. Ayan, tingnan natin yung 45. Ayan. So, doon siya nagtapat sa 5. Ayan, kung makikita natin yung guhit. Ayan. Doon siya nagtapat sa 5 kasi sa 4.5, sa 45, wala pa. Okay? Hindi pa siya ganong tapat. Pero sa 50, tapat na siya. Okay? So, ibig sabihin dyan, magkakaroon ka ng sukat na 4.50. Yan ang ating sukat. Okay? 4.50. Okay? So, isa pang example natin. Luwagan ulit natin itong adjusting screw. Magbigay tayo ng sukat na ayan. Ito. I-lock natin ulit para hindi gumalaw. And then, so, ano ang basa dito? So, ganun pa rin. Hahanapin natin yung 0, kung saan nakapwesto yung 0. And then, bibilang tayo. So, meron na tayong 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19. So, dun siya nakapwesto sa 19. So, initially, meron na tayong 19 mm. Ngayon, hahanapin naman natin kung saan yung point. Okay, kung saan ang point. O, hanapin natin dito kung saan may nagtapat na guhit. Okay? So, ang nagtapat na guhit sa atin ay dito sa 75. Okay? Ayun, sa 75. So, initially, meron ka ng sukat na 19.75. Okay, yun ang sukat na nito. 19.75. Okay? Ayun, asan ba yung 75? Ayun, yung 75. 70, so 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 75. Okay? So, meron kang 19.75. Okay? So, paano naman, magbigay pa tayo ng sample. So, luwagan natin itong adjusting screw. Paano naman kapag ganito? Yan. Yan. So, yan. Ano ang basa dyan? Kung ang sagot ninyo ay 25, tama. Okay, tama kayo doon. Bakit? So, initially sabi natin lagi, hahanapin natin yung 0. So, 10, 20, then 21, 22, 23, 24, 25. Kapag yung guhit, yung 0, yung guhit na yan, nakatapat na sa mismong scale niya sa guhit, nakatapat na siya sa 25, wala na siyang point. Kasi hindi na siya magtatapat dito. Magtatapat na lang yan. Wala na siyang tatapatan dito. Okay? Ang tapat niyan ay yung 0 na. So 0, doon na siya nakatapat sa 25. So ang sukat nito ay 25 mm. Wala ka nang hanaping point. Okay? Wala nang point doon. Okay? So ibig sabihin, eksakto na yung sukat na sinukat mo. Okay? So, magbigay tayo ng isang example dito na mayroong isang tayong bagay na susukatin. For example nga, ito, meron tayo ditong ibang takip naman ito. Lang, ha? Ayan. Meron tayo ditong takip. Ayan. Ayan. Meron tayong inside diameter at outside diameter. So, susukatin natin to. O, luwagan natin to adjusting screw. Then, sukatin natin to. Ayan.
Ayan, sukat natin. So, habang nakalagay siya, ano ang basa dyan? So, lock natin. Ayan, para matanggal na natin to. Okay. So, ano ang basa dito? Okay. So, meron na tayong bilang na 16. Okay? Bakit naging 16? Kasi meron na tayong 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kasi yung 0, dun tumapat sa pagitan ng 16 and 17. So, hindi naman tayo pwede magbasa ng pa-forward. So, 16 lang ang basa ito. So, meron na tayong 16 na sukat. Hanapin natin kung saan may nagtapat na guhit. So, ang nagtapat na guhit ay dito sa 35. Ayan, 35. Ito. Ayan. Minsan kasi nakakalito yung camera. Nalilito lang tayo sa camera. Pero kung titan nyo actually dito, actual, ang nagtapat ay yung 35. Okay. So, sa 35. So, meron tayong sukat dito na 16.35. Okay. Akala natin medyo tapat ito, yung 40. Pero hindi. Medyo nakausad pa yan ng konti. Okay. So, dito tayo sa 35. So, meron tayong sukat na 16.35. Okay? So, yan. So, sana ay may natutunan kayo sa basic tutorial ng vernier caliper. Kung meron kayong mga tanong, pwede kayong mag-like, mag-comment sa ating page. Subscribe lang para ma-update kayo sa mga videos na ating ipapakita sa atin. So, okay? So, thumbs up lang tayo. Like, share, subscribe sa ating Facebook channel, YouTube channel para ma-update tayo sa ating mga videos. Okay? Maraming salamat po sa inyo at ingat tayong lahat. God bless! Okay.